kaalaman mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras in punto alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Umaga ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo 2026. Kumusta po kayo? Maasaw kami sa nawin na sa mabuting kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Welcome sa ating programa. Straight to the point. Straight to the point, hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, para pag-usapan, mga napapalang usapin, balita, mga kagirapan na dapat ho ninyong malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. At umaasaw kami sa nawin na sa mabuting kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Ano ang po inyong ginagawa na pinagkakabalan? Welcome! Straight to the point. Sa ating programa. Tayo po live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Magandang morning, Roger Warebs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapiyamapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulad pa rin nun ng dati, ang ating po programa, mga kasama, live na po sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala sa ating pong text hotline, mga kasama, bukas na rin po para sa inyo po mga concern, 0950-032-7332. Lahat ng sagot. Straight to the point. Mga kasama sa kalagayan mo ng ating panahon. Weather Report. Sa forecast po ng pag-asa, mga kasama, malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw. Kabilang po dyan yung Western Visayas, ang bahagi po ng Negros Island Region at Central Visayas. Kabilang rin po yung Palawan, mga kasama, ay makakaranasan ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil po ito sa mairal na southwest monsoon. Straight. Ayon sa pag-asa, mga kasama, posible po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranasan tayo ng malakas na buhos ng ulan. Samantala, ilang bahagi ng bansa, Weather Report. partikular bahagi ng Metro Manila at Luzon, mga kasama, ay bahagyang maulap hanggang sa maging maulap din po yung papawirin. Base na uay dahil naman sa localized thunderstorm. Weather. Samantala, mga kasama, sa temperatura naman natin ngayong araw, naglalaro sa pagitan ng 32 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Sa Cotabato, mga kasama, abot sa 30 degrees Celsius ang temperatura. Sumikat naman ang araw kanina 5:35 at lulubog naman ang araw mamaya sa Bangsamoro Region na 6:04 ng gabi. Weather Report. Weather Report. Straight to the point.
Mga kasama sa pong napakagandang morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight to the point. It's a Wednesday, Miyerkules na 22 sa buwan ng Hulyo 2026. Straight to the point. Kumusta inyong morning? Medyo makulim din para dyan naman, Ebs, yung ating papawin, ano? Kaya nga. Sa mga sandaling ito. Sa mga may pasok, tuloy lamang po sa pasok mga kasama ngayong araw dahil Wednesday pa lamang ho tayong ngayon. Straight. Ang dami natin mga sinusubaybay mga usapin, mga balita kaganapan, mga pangyayari po sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Dito sa ating lugar mga kasama, inaabangan Radyo Manabs kung matutuloy ba yung gagawing pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Straight to the point. Disin sana itong Monday ito mga kasama pero ito'y naipagpaliban and then later on last Monday binabagid na yung pagbisita ay gagawin ngayong araw na ito. Straight to the point. Ano? Ngayong araw na ito mga kasama yung gagawing pagbisita dito po sa ating lugar sa Bangsamoro Region. Straight to the point. Kaya naman, kahapon mayroong nilabas na advisory Radyo Manabs. Na kung saan inaasahan nga mga kasama ngayong araw darating ang Pangulong Bongbong Marcos at mukhang dito yata isasagawa yung pong sinasabing programa sa kampo ng 6th Infantry Division to the point. sa may Barangay Awang, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Straight. Pero prior to that, naglabas ng advisory ang Bangsamoro Government. Motorcycle entry inside Bangsamoro Government will be strictly prohibited. July 22, 2026 for the National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Straight to the point. These safety measures apply to all public vehicles, excluding authorized government and emergency motorcycles. Attendees, employees, and visitors are advised to park outside the BGC ground and follow security direction. Straight. Yan yung advisory na nilabas kahapon. And then, Straight. yung advisory may kinalaman sa pagbisita ng Pangulo. Straight to the point. Sinasabing nakatakda rin gagawin o gagawin naman Straight. dito po sa binabagit mo kanina Straight. sa Camp Siongko Awang Straight to the point. sa bayan ng Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. At inaasahan na rin na yung pong mga matataas na opisyalis ng BARM dadalaw rin dito, lalahok dito sa nasabing programa sa pagdating ho ng Pangulong BBM. Oo, at mga inaasa mga opisyalis din ng national government ang maging kasama ng Pangulo sa kanyang pagtungo ngayon dito po sa ating lugar. Yung binabagit ng Bangsamoro Government, yung programa ay Convergence. Convergence. Straight Oo. to the point. Convergence with the national government, mga kasama. Straight. Initially, sa mga binabagit nung schedule sa last Monday, kabilang sa mga inaasang darating yung mula sa Office of the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo. Straight. Kabilang yung sa mga programa, sa mga advisory na nilabas. At ilan pa mga opisyales ng national government, mga kasama. Straight to the point. So sa mga nagtatanong kung may suspension of class ba na gagawin ngayon sa Cotabato City dahil darating ngayong Pangulo, wala hong nilabas na class suspension for today. Ang pamahalang lungsod dahil ang Pangulo nakatakdang magtungo ngayong araw dito na sa Camp Siongko, sa headquarters ng 6th Infantry Kampilan Division, mga kasama. Straight. Sa Camp Siongko, Awang, dos instead na yung programa ay gagawin dito po sa Barm Complex, Sheriff Kabunsuan Cultural Complex. Straight to the Ano? point. So yan, yung mga inaasahan for today dito po sa ating lugar, mga kasama. Straight to the point. Pero katulad po ng ating binabanggit, hanggat hindi natin nakikita na naririnig na yung Pangulo sa anumang mga presidential visit, lahat ng bagay tentative na Chumana. Tentative. Straight to the And point. speaking of Kamsyong ko mga kasama o ng 6th Infantry Kampilan Division, congratulations nga pala dahil
umupo na ang dating division commander ng SIXCOM. Dalawa. Si General Antonio Navarrete. Navarrete, oo. Na ngayon ay officially yung mga kasama. Siya na po ang ika-61st. Pangilan? 61st? 61st Chief of Staff. Chief of Staff ng Armed Sandatang Forces. Oo. Lakas mga kasama. Congratulations, na. Siyempre, kasama rin niya hong na-promote bilang commanding general naman Ng? ang dating SIXCOM din. Oh, Commanding General ng Philippine Army. Oh. Dating SIXCOM mga kasama ng 6ID na ngayon ay siya pa rin yung kasalukuyang commander ng West Mincom. Si Lieutenant General Donald Gumiran mga kasama. Congratulations, mga sirs, ha? Grabe Oo, ang tanong ngayon, sino kaya yung uupo bilang hahalili bilang commander ng Western Mindanao Command Radyo Manan? Oo, kaya nga. Straight. Sinasabi pag yung mga key position, karamihan nanggagaling sa 6th Infantry Campilan Division. Straight. To the point. Ngayon, yung nakaupong AFP Chief, si Saidi galing. Itong Philippine Army, si Saidi rin. Straight. Yung nagretirong si General Bronner, duwagin natin 6ID Radyo. Naging ano rin siya, 6ID rin siya. Kaya malaki yung chance na yung mga susunod Straight. na uupo sa mga key position, ito mapapakante yung Western Mindanao, posible. Straight. Ba, Straight. posibleng manggagaling dito sa 6th Infantry Campilan Division. Abangan natin. Dahil marami pa mga ranking officials dito sa 6ID. At tulad na lamang nila General Cato, General sino pa ba yung isa na kanya rin kasama? Ang 601st at 602nd. Oh, yan mga Tama, no? masasabi nating ano rin sila. Kandidato, kumbaga. Contender. Oh, contender sila. And pati na rin ang 6COM ngayon, si Major General Vladimir. Point. Yun, si Ricky Bunayog. General Ricky Bunayog. 6-0... First. 62nd. 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 Straight. Yan, so tatlo sila mga contender. Posible na magiging To ano, the point. West So Mincom. wala pa namang nilalabas Oo. ng mga pangalan. Pero tayo dito, siyempre, sa lugar natin Oo. Dito sa iwar natin Straight. To the point. So, mas malaki yung chance. Kasi ang pinapanatili nila dito yung sinasabing peace and order ng mga kasama sa lugar natin. Performance-wise, Radyo Manan. Dahil mantakin mo naman na ang area ng West Mincom mga kasama, ito yung sinasabing pugad ng Bangsamoro. Oo. Straight. Nandito yung mga Bangsamoro. At ito'y open secret na rin, Radyo Manan. Hindi na ito bago. At sabi nga, open secret ito. Kung gusto mong makaposisyon, mabigyan ng Straight. To the point. mataas na katungkulan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sa AFP in particular, pagsikapang dumaan sa 6ID. Straight. Ilan na ba mga naging AFP chief ang nanggaling sa 6th Infantry Campilan Division? Hindi na mabilang sa daliri ng sa ating mga daliri Radyo Manan. Straight. Sa dami nila. Okay? Straight. So ngayon pa naman ang ating pagpupugay. Congratulations. Congratulations po sa ating bagong Chief of Staff, Lieutenant General Antonio Navarrete. Oo. And bagong Commanding General ng Philippine Army. Si Lieutenant General Donald Gumiran mga kasama. And sino kaya ang susunod na commander naman ng Western Mindanao Command? Ayun, nahanap ko na rin yung mga ano nila, background nila kasamang Sir Erwin. Sige nga. Si General Antonio Navarrete mga kasama, ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ay nag-aralo sa West Visayas State University. Kabilang din siya sa Philippine Military Academy, Big Kislay Class of 1990. Samantala, narito naman yung kanyang mga military background mga kasama. Naging Commanding General ng Philippine Army, Commander ng Western Mindanao Command, Commander ng 1st Infantry Division, at naging Commander din ng Joint Task Force Zampelan. Ito naman po, mga key leaders roles naman niya, mula sa 11 Infantry Division, 11 of 1st Infantry Brigade, at AFP's Operation Staff o J3. Samantala, ang bagong Commanding General naman ng mga kasama na si Lieutenant General Donald Gumiran ay nag-aralo sa US Army War College. Philippine Military Academy rin siya mga kasama, Tanglao Diwa Class of 1992.
Samantala yung pong kanyang military background mga kasama, Commander ng Western Mindanao Command, the West Mincom, Commander din noon ng 6th Infantry Campilan Division, naging Commander din noon ng 602nd Infantry Brigade sa North Cotabato. Okay. At yung kanyang mga key leadership roles naman o dito mga kasama mula sa 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion, 6th Infantry Division Training School. Straight to the Okay na, point. congratulations mga sirs ha, sa panibagong milestone ng inyong AFP career. Straight to the point. Samantala mga kasama, Straight. kahapon dito sa ating lugar Radyo Manabs, biglang bumuhos yung may kalakasang ulan. Sa bagay ng Dato Institute Maguindanao Norte kahapon, malakas yung buhos ng ulan ha. Straight. Dahilan para magkaroon ng vehicular accident. Involved dito yung ilang mga sakay ito. Nagkarambola eh. Nagkarambola yung ilang mga sasakyan na kahapon dyan sa bahagi ng Dato Dato din Sinsuat. Dalawa ho yung nasugatan mga kasama kahapon habang kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Maaga pa. Straight. Yung insidente kahapon, Straight. mga kasama. Straight to the point. Dito sa Cotabato, Siri, ito after natin ito ng buhos ng ulan. Wala ng ulan ng mga mangyari ito. Isang Toyota Innova ang sabi nating hindi naman talaga wasak pero talagang Masira. sirang-sira yung unang bahagi nito. Dahil tumama eh. Maging yung, ano ba tawag dyan? Barrier ba tawag dyan? Steel barrier. Steel barrier. Kung mapansin nyo sa bahagi ng Sisot Avenue, may mga portion dyan na meron ng mga steel barrier. Ano? Mapadako kayo dito sa paakit ng PCL. Sa harap ng KC, meron na dyan. And dito sa bahagi ng RVN. Straight. Then, after dyan, sa bahagi ng police station number 2. Straight. Then, meron naman dito malapit sa atin, Radyo Manebs. May mga steel barrier ho riyan. Kagabi, itong oras yun, mga pasada alas 8. Pasado alas 8, ayon sa driver, 8:20 nagganap yung tamang-tama rin kasama sa yung pag-text mo talaga mismo. Yun na yun. Yun na yun talaga yung insidente na kung saan Bumangga. bumangga yung sasakyan na ito. Straight. Toyota Innova na kulay pula o mga kasama, may plate number. Sira yung, Anong yung plate number ito? harapan, no? ZJE 634. Straight to the At point. yung driver kasamang Sir Erwin, nasa senior na rin kasi Oo. more or less nasa 35, 60 63 to 65. Oo, yung binabanggit niya. Straight to the point. Bagaman pa man, pasalamat tayo dahil ligtas ho yung mga sakay ng nasabing service vehicle. Nakita ko yung bakal doon sa barrier, dire-diretso doon sa driver mismo, Radyo Manabs. Buti na lang nga, mabilis yung kanyang pagkakaiwas. Nakaiwas. Straight. Dahil kundi lang talagang, ang sabi ng hepe ng CTTMC kasamang Sir Erwin, sa dibdib ang tama. Oo. Straight to the point. Ayon sa driver, hindi niya napansin yung steel barrier sa bahaging riyan. Straight. Dahil ito'y kanyang mabangga mga kasama. Nakakapanem ni Radyo Manabs. Straight. Ano? Yung mismong driver, talagang... Pumasok. Yung kita mo yung bakal, sentro sa driver Radyo Mga Manabs. siguro isang metro yung pagpasok ng Bakal parts, na yan? parts ng barrier kasamang Sir Erwin. Kung hindi nakaiwas, malamang kung hindi dibdib, ulo yung tama Radyo Yun. Manabs. Talagang as in. Ulo or To dibdib. the point. Narito yung panayam ni Radyo Manabs mismo sa driver Straight. nung nasabing service vehicle, Innova, kulay pula, na sinasabi niya galing mo siya ng DBS going sana sa bahagi Barira. ng Barira. Mm. Oo, habang binababay yung kaba ng Sisot Avenue ay kanyang nabangga yung steel barrier na ayon sa kanya hindi ho niya napansin mga kasama. Straight to the point. At Pakinggan natin, nabanggit niya pa kasamang Sir Erwin, nasa 15 to 20 speed lang yung takbo mabagal niya. lang yun. Mabagal kung ganun. Pero how kung much titingnan natin yung pangyayari, Talagang wasak, To the point. Oo, narito yung takbo ng panayam mga kasama. Straight to the point. Sige sir, paano ba yung nangyari sir? Pakikwento po. Tumatakbo kami. Habang na tumatakbo, hindi namin nakita yan kasi maliit ang kuwan. Yung pader. Bigla siya, anong naramdaman namin. Parang binangga kami ng sasakyan. Bigla huminto ang sasakyan. Yung pangyayari sir, mabilis ba yung pagpapatakbo? Hindi naman, maliban 20 or 15. Ang pagtatakbo namin. 20 speed niya o 15 speed. Bigla kami nabangga yung ano.
biglang nabaga namin yung aero. Mga anong oras ba yung nangyari sir? Pagkaka alam niyo sir? Mga 8:20. 8:20. Pero parang may himala sir dahil hindi man lang kayo nasugatan, wala kayong kagalos-galos, pero yung sasakyan wasak na wasak. Wasak talaga. Allah karim. Hindi kami walang nasakta sa amin. Yung kwan lang, yung salamin lang na parang inano. Inusok sa amin. Oo. Yung pagkabangga ba ninyo sir, ano ba yung nangyari sa inyo? Dahil yung barrier talagang pumasok na sa driving seat. Kung saan kayo yung naging punteriya. Lumampas pa sa akin. Dito lang dumano. Pero hindi kami nag-overtake. Agano kami siya. Sa sasakyan. Mabilis yung pagkakaiwas niyo sir. Mabilis. Kasi pag gumalaw yung sasakyan, parang naano ko yung escalator. Parang nabumbuan ko. Bigla ko naka-brake yun. Kumindo. Yung papapreno mo, preno rin talaga yung natapakan mo. Parang preno ang natapa ako nang gumanon yung sasakyan. Yun ang naaalala ko. Ilan ba kayong sakay dun sir? 4 lang kami. 4 kayo. Kaubay ako at sa kapatid ko. Yung pamangkin ko. Saan ba sana kayo pupunta sir? At saan din po kayo galing? Punta kami ng Barira. Pero saan kayo galing sir? Nagaling kami sa Dato Bula. Sa DBS. Oo, So papauwi na kayo. Papawin na kami. So ano yun sir? Hinahabol yun yung oras dahil gabi na rin o ano ba? Hindi naman tumatabo kaya umuulan pa yun. See. Talagang hindi namin nakita yan. Kung nakita namin yan hindi ko alam kung bakit nabangga namin yan. Kaya nasyak ako, di ako mapagsalita bakit gano'n ang sasakyan. Oo. Pero ngayon okay na kayo sir? Isa login na. Unang pagkakataon niyo sir na dumaan dito sa Sinzot Avenue sa Cotabato City. Palagi ako nung dumudan dito. Nagkuruts kami pa sa General Santos, Balo, Thailand. Sa Hakuan na palagi kami dumudan dito. So, matagal na talaga kayong nagdadrive at 5 years sa Saudi Arabia. 5 years ako doon. so itong pagkakataon nito talagang hindi sinasadya. Hindi sinasabi. So paano yun sir? May arrangement ba dito? Kasi yung barrier na inilagay ng city government nasira po, naararo. Ano ba yung sa palagay ninyo sir dito na gagawin? Tinanin ko yung sinasabi ng pulis, kami ang mag-repair. May nakaano sa amin na tawan ng barangay siguro. Sabi niya, ako na lang bala magsabi kay Mayor. Siya na lang daw ang maayos siya may bakat. Pero yung sasakyan, hindi namin alam kung ano. Pero willing naman din kayo sir na if ever man na hihingi ng pabor yung kung ating lokal na pamahalaan ng lungsod dito sa pagre-repair ng barrier, okay naman din po sa inyo. Ha? Okay naman din po sa inyo. Alin? Yung kung hihiling man sila ng pabor na makakatulong din dito sa pag-repair ng barrier na naararo. Okay lang naman din sa inyo. Mag-appeal kami sa taga rito na sila na lang mag-repair dyan. Dahil yung sasakyan ninyo, wasak na wasak na. Wasak. So, ano yung mangyayari ngayon, sir? Uwi pa kayo ng barira, Puldon? Maring makauwi kami ngayon sa Barira. Maring bukas na lang, hindi namin yung sasakyan. Pero mas, ang desisyon nyo ngayon, ipagpaliban na lang, bukas na lang. Bukas na lang. At least na may nangyaring disgrasya. Yun ang sabi ng police, na bukas na lang daw ialis yan. Kaya wala sila. Kasi si Sir. Pero sa ngayon, sir, kayo, sir, okay na kayo, sir? Inshallah okay. Sino ba yung pangalan natin, sir? Kapsaran Mamarinta. Ilang taon na kayo, sir? Maybe 63 or 65. Baka mayroon kayo payo, sir, sa mga driver, sir. Daw. Allah Karim. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganitong sitwasyon. Mabuti pa hindi kami binawian ng hininga. Mayroon pang natitira na pag-alala sa iyong mulkiyama. Pero meron talagang mimala kasi ni Galos, wala kayong hindi kayo nagalusan. Wala. Hindi kayo nasugatan, wala man lang mga bakas ng dugo. Wala. Katawan ninyo. Wala. Yung mga kasama po ninyo, sir, kumusta sila? Wala din. Okay naman din sila. Okay din. Alam na rin ba ng pamilya niyo, sir, kung sa Barira? Ayaw ko lang. Naalam na nila. Okay. Sige, sir, salamat po. Salamat. Straight to the point. Yun yung kwento Radyo Manabs. Si Ginoong Mamarinta, driver, nasa 63. Yung haba ng steel barrier na talagang natanggal, mga gano'ng kahaba yun? Anim na di pa. Ay, mababa. Mahaba kasi from ano talaga mismo siya kasama sa Erwin, yung sa harapan ng front gate mismo ng RVM.
Doon nagsimula. Dahil doon talaga nakalagay So yung... pababa siya ng Sinjo Taff, no? Papaba siya kasi pauwi na nga sila ng pagkakabanggaw. Yung wasak na wasak. Binabagin niya, yung bakal dumaan sa kaliwang bahagi ng kanyang balikat. Buti na lang talaga at naiwasan niya. Dahil makikita mo, yan Straight to the point. talagang dibdib o ulo ang magiging Malakas pala yung ulan, sabi niya. Nung malakas. Straight. Again, ha? Straight. Again, siguro, baka pwede nating maikonsidera. Malagyan din ng mga reflectorized. Meron ba mga reflectorized yun? Napansin ka? Itinanong din natin yan kay Chief Muinul, sabi ko na mga walang reflector? walang mga reflector ba dito? Sabi niya, Ilaw ba? ano naman, maliwanag naman din Maliwanag sabi naman. niya sa gabi dito. Talagang nakikita naman. Pero talagang sabi niya na hindi ito mababangga ng ganito tindi kung hindi mabilis yung pagpapatakbo. So, ibig sabihin, sa investigasyon nila, Oo. mabilis kasamang Sir Erwin. And i-consider mo pa siguro dahil malakas yung buhos ng ulan. Baka Straight. At ingat ha sa mga motorista natin, especially bumabiyahe ng gabi. O gabi mo ng araw, anytime mag-ingat to sa pagmamaneho. Oo. Straight to the point. Sige, tuloy na tayo, Radyo Manabs. Nasa linya. Dahil malungkot din po itong insidente na nangyari sa bahagi ng anong area ba to? Bayan ng Kapatuan mismo. Oo. Straight to the point. Itong binabanggit mga kasama na pati minor de edad. Oo, may bata. Nasa linya mga kasama ng ating komunikasyon ang hepe ng Ampatuan Municipal Police Station. At the same time, PIO. PIO rin ng Maguindanao del Sur, PPO, si Police Captain Joseph Tamayo. Magandang morning po, Captain Tamayo. Sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning. Morning po, sir. Yes, sir. Good morning po sa inyong dalawa, sir. At sa atin po lahat ng mga taga-subaybay. Opo. Ano ba yung development pag iimbestiga po ninyo, Sir Captain, sa nangyaring insidente dyan sa Ampatuan, binabanggit may isang batang nasugatan? Yes po. Kahapon po ito, nung habang nagkakandak po ng community checkpoint yung ating tropa rito, nang nakarinig po ng tawag sa ating barangay official na meron nga po naganap na pamamaril doon sa may barangay poblasyon. Nung nakaresponde po yung tropa natin ay found out nga po na meron nga pong ganung pangyayari at lumalabas po sa ating paunang investigasyon na ang target po rito is yung tatay po ng dalawang biktima na kambal. No, it so happen na hindi po tinamaan itong ating primary target nila at ang tinamaan naman itong bata na actually yung victim dito is kambal. No, tinamaan yung isa sa binte. Nag-through and through, no? Tumagos yung bala, pero ngayon, stable condition na yung bata, pero nandun pa rin sa ospital. Samantalang yung kanyang kakambal naman, natalsikan lang nung nabasag, no, na salamin, gawa nung pamamaril doon sa kanilang pamamahay. At ngayon naman, no, kahapon pa lang naka-outpatient na sila, yung isang kambal. Opo. Yung area kung saan nangyari pamamaril, barangay poblasyon, nasa ano lang ito, sentro lang ito ng bayan, Captain Sir? Paloob pa po ito, doon pa po ito sa may old market ng nasabing barangay po. Opo. Nakilala ba yung mga biktima, Captain Sir? Ito yan po yung ngayon na ongoing, no, na kinakandak natin ng investigation, pero nagsabi naman, no, yung ating pamilya ng biktima na talaga makikipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Ongoing naman po yung mga follow-up investigation natin sa ngayon. Ano ba yung ginagawa ng mga biktima that time, sir, bago pa man mangyari yung pamamaril? Actually, yung mga bata nandoon po sa loob ng bahay nila nung nakarinig sila ng mga sunod-sunod na putok po mula sa labas ng kanilang bahay. So, ibig sabihin, yung primary target ng mga suspetsado nasa labas ng bahay. Yes po. Ganun po yung lumalabas sa initial investigation. Mamaya po magpa-follow up tayo kasi kahapon nagbigay daan muna tayo doon sa kanilang pagpapagamot doon sa mga bata kasi siyempre medyo tensionado pa yung at saka malungkot pa yung pangyayari kahapon. Kaya mamaya po pinigyan tayo ng time para mag-follow up ulit sa kanila. So, kumusta ngayon yung sir, yung tatay na binabanggit na siya yung naging target? So far, okay naman po. Wala naman pong natamong sugat. Yun po, inaasikaso lang po muna nila yung kanilang mga anak.
Opo, ano yung pinaka ano yung mga anggulo dito na nakikita, sir? Since na yung tatay ba, sir? Bata pa ito, sir? Nasa ilang taon ba ito? Hindi naman sa may sa 30 years old pataas na rin yung kanyang tatay. With regards doon sa may anggulo, so patuloy pa tayo nagkakandak ng investigation kasi yun nga, sabi naman ng pamilya is makikipagtulungan sila sa investigation. Yun nga lang, however, na unahin lang daw muna nila itong pag-asigaso doon sa kanilang mga anak po. Opo. Malungkot to. Malungkot yung insidente. Malino po. Colonel, Captain Sir, sa kabilang banda ho, kumusta ngayon ang Ampatuan? Sa pagkakala mo namin, darating ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano po yung preparation din po ng Ampatuan MPS? Sa ngayon po, may marching order naman po yung ating Provincial Director, Police Colonel Michael Jansen Mangait, diyan sa pagdating sa possible na pagdating ng ating Code 1, yung ating Pangulo. Inatasan naman po, hindi lang po ang Ampatuan, pati po lahat po ng municipal police station na maging alerto, mag-conduct ng mahigpit na checkpoint at saka ng mga operation, katulad nga po kahapon na nangyari doon po sa area ng Mamasapan at Sharif Saydona, kaya po yung paghahanda po sa pagdating ni Presidente ay tuloy-tuloy po simula pa po nung isang araw pa po. Ayun. Captain Sir, maraming salamat po sa oras impormasyon na inyo pong ibinagay sa ating pong mga tagapakinig. Good morning po, maraming salamat. Salamat po, sir. Yes po, good morning po. Thank you very much. Lahat ng sagot, straight to the point. Mga kasama si Police Captain Gisep Tamayo, ang Chief of Police ng Ampatuan MPS at PIO ng Maguindanao del Sur PPO. Yung natamaan Radyo Marib sa insidente ng pamamaril Kambal. Binabanggit yung primary target ng mga suspetsado nasa more or less 30 to 36 years old. Yung kanilang tatay. Straight to the point. Morning muna, bago tayo mag-commercial break. Morning, may pasok po ba? Meron po sa Cotabato meron. City. Tuloy-tuloy lang po yung ligaya ng mga estudyante. Huwag ko kayong mag-alala dahil may pasok ko. Pero yung iba, nag-online class ngayon Radyo Marib. Ganon? Oo, may nag-online class ngayon. Siguro, ano na rin yun sa kanila. Iiwas na rin kung meron magkakaroon man ng traffic mamaya. Oo. Si Sherwin Pascua, good morning. Sally Abdul Karim, good morning din. Si Jennifer T. May pasok or wala? May tanong dyan kayo sa Awang daw. May ano na yung traffic advisory. Hanapin po yun dyan. May traffic advisory sa Awang. Oo. Meron silang tanong. Sige. Sally Abdul Karim, good morning. Amada Lumpan, good morning. Areza, Ayu, may pasok. Sa Cotabato City, meron. Pero ano dito sa Awang? Sa Datulin. Sembay Adam, good morning. Celia Abing Agot Rafal, good morning. Si Badria Talib Abu ng Sultan Mastura. Si Moy Moy, wala po ba pasok? May pasok po. May pasok. Meron. Si Cecil Cordero, watching from Maiting, Katibod, Libungan, North Cotabato. Abay Umukol sa Mitimbangwaya, good morning din. Si Ray Morina, good morning. Maayong buntag, Boss Erwin of That Webs from town of Makilala. May guntag. Straight. Sir Usman Iman, good morning mga idol, watching Camp Drapan ng Sultan Kudarat. Morning po. Matuang Manguda, binabati niya si Fatima Uto Abdullah Ayub Alhadja ng Rosary H9. To the point. Adrian Carl Aronat, may pasok po ba? Meron po. Aron class, aron. Class tayo ngayon. Aron class. Marvin Neyon, good morning. Si Sonny Rosales, good AM Sir Erwin and Sir Ems. Pwede po ba pa-shoutout kay Jeffrey de la Serna, Rekla ng City Agriculturist Okay. of Cotabato City. Sir Bugoy. Sir, yun ang Bugoy na mabait. Okay. Si Double Blade Back to Back ng Mamayog ng Matagabong Ampatuan MPS. Morning. Si John Vincent Samson. Ito naman si Ruida AK. Baka nag-overtake si Innova kaya nabangga. Hope they are safe. Safe naman Wala po. pa namang official na report na nilalabas ang PNP sa investigation nila. Nagbigay rin ng dagdag comment si Ruida. Sabi niya, any advisory po dyan in the relation sa traffic lalo na sa Awang area. Wala naman. Dahil sa loob naman ng kampo yung activity. Yung kampo naman restricted yan sa mga civilian. Pero asahan yung higpit ng seguridad. Oh, of course. Na ipapatupad doon ng ating PNP kasama na ang ating kasundaluan. Kasundaluan at Saka ng PSG. PNP. PSG natin. Straight to the Sige. point. Oras natin. 6:35 mga kasama. Tatak RMN.
This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bangkong makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangkong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin 6:40 na po ng morning. Straight to the point. Tuloy sa ating programa mga kasama ay umaga ng Wednesday 22 sa buwan ng Hulyo 2026. Straight to the point. Lipat to tayo ng paksa sa sports naman tayo. Straight to the point. Dito po sa ating lugar o hindi lang siguro sa Cotabato City, Maguindanao or even siguro sa buong Pilipinas na. Alam natin sumisikat itong kami lang atang hindi pa sumusubok nito yung pickleball. Straight to the point. Pero this time hindi pickleball yung ating pag-uusapan. Straight. Ito mas mura. Sabi pa nga hindi ka halos gagasto na rito. Straight. Kailangan mo lang Straight. preparado yung katawan. Straight. Yung ating binabanggit dahil napapansin natin especially sa gabi. Straight to the point. Ang dami natin kababayan sa Cotabato City ang nakikita ho natin kundi man nag-walking ay tumatakbo. Straight. Sa gabi yan mga kasama, iba pa yung sa morning. To the point. Ito magandang balita para po sa inyo dahil may nihandang activity ang Cotabato Regional Medical Center. Maganda po ito. Sabi rito, Night Fun Run 2026. To the point. Sa pangalan pa lang, gagawin yung fun run, of course, sa gabi. Nasa linya o kabisita natin dito sa loob nating studio mga kasama para hingitin ng dagdag na information. May kinalaman sa kanilang activity. Part 2 na pala ito nung naunang night run na kanilang ginawa. Diba? Kasama natin sa loob nating studio si Dr. Siti Aneza Camille Maglangit, Medical Specialist 3, Head Specialty Center ng CRMC. Doc, good morning. Again, welcome po sa DXMY.
Good morning, magandang umaga sa lahat po ng nakikinig sa DXMY. So, inaanyayahan po namin kayo on behalf of the Philippine College of Surgeons, Central Mindanao Chapter, and Cotabato Regional and Medical Center under the leadership of Dr. Ishmael Dimaren, in collaboration with the CRMC Department of Surgery, Cotabato City Medical Society, and the Cotabato City Government, we bring you the Running Stitch. It's a night fun run, nagaganapin sa August 11, 2026. So, since sa gabi nga po ito, so magsisimula po ito, sir, ng 7:30 p.m. So, at least nakauwi na po lahat, no, from work, from school, at gusto po namin anyahan, hindi lang po yung mga runners natin, pati po mga magkakaibigan, magkakapamilya. Ang gun start po 7:30, pero mag-assemble na po tayo sa Cotabato City Plaza. Starting 6 o'clock po ng gabi. So, may mga preliminaries lang po tayo niyan, no? Magkakaroon po tayo ng Zumba, at saka ng programa. Bago yung takbo? Opo, wow. opo. So, it's going to be 5 kilometers distance, at ang finish line po ay sa CRMC New Lobby. Ayun. Yes po. So, invited lahat po ng mga nais na tumakbo sa araw na yan? Yes, sir. Kailan ito gagawin, Doc? August 11, 2026. So, Martes po yan. Kasabayan po ito ng Hospital Week celebration ng Cotabato Regional and Medical Center. Okay. Sa mga interesado, paano ba nila, o paano po ba sila makapagpa-register? Okay, so ang registration fee po nito, sir, is 1,000 pesos at may mga inclusions na po ito. Okay. No? So kasama po dito ang finisher's medal, race bib, time chip, official singlet, syempre may mga refreshments po tayo, post-race snacks, and electronic certificate. At aside from that, may mga raffle prizes po tayo. No? Marami po tayo papamigay na mga papremyo. So, yung registration po natin, sir, maaari nilang bisitahin ang Facebook page ng PCS Central Mindanao Chapter, CRMC Department of Surgery, at ng CRMC Facebook. Ayun. QR code po doon. May QR code. Pwedeng magpa-register via QR code na. Yes, sir. At magpo-post din po kami ng link para madali po, no, para sa ating mga participants. Bigyan na rin kami siguro ng soft copy nito para ma-post din natin. Maka-invite din tayo. Okay. So yung ruta galing sa City Plaza, akyat dito sa CRMC compound. Opo, sir. Yes, sir. Okay. May mga prizes po ba, Doc, sa mga winners natin? Yun po. May mga podium prizes tayo. So to be announced po yan. And then may mga raffle prizes. May mga katulad nung last year po, no, nung ginanap po ang Earth Hour Run for Ramadan, may mga sacks of rice po kaming pinamigay. Wow. At saka mga door prizes po. And then syempre may refreshments and snacks after the race. After the race. Okay. Open sa lahat. Bata Open man. Po. Yes po. Basta't kayang tumakbo. Yes, so open to all, kahit hindi po taga CRMC, pwede pong sumali. Kailan po magsisimula po yung registration dito? Ngayon po, ongoing na po yung registration until July 31, no? Para may panahon pa po tayong maghanda para sa kanilang mga singlet, medal. So, pilitin po natin umabot sa 31, no? July 31 po yung deadline. Okay. Kapag lampas na po ng July 31, medal na lang po yung makukuha nila, sir. Okay. May binabanggit yung, ano ba tawag dito? Singlet ba tawag dyan, ma'am? Yung... Yes, sir. Oo. Reflector. Glow in the dark daw eh. Glow in the dark po ito, sir. So, meron po tayong singlet. No? Ito pong i-display po na, ipopost po namin to sa Facebook natin. No? So, glow in the dark siya, sir. Meron din po kasing pa-contest, no? Yung pinaka-makintab o pinaka-makinang na runner. So, si Dr. Dimaren gusto po niya yan, no? Ng most luminous runner. So, kung kaya po, pwede pong dagdagan po yan ng pwede ng accessories aside sa singlet, sir. Pwede po sila mag-DIY? Yes po. Wow. Yes po. Ngayon pa lang, pagkatanggap niyo yung singlet na yan, pag-isipan niyo
paano kayo mas kapansin-pansin. Yes. Oo, may premyo. Kung sino yung mas kikinang sa gabing yan, mga kasama. Ito, Dok, samantalay ko yung pagkakataon, para po dun sa mga siguro nag-iisip pala na gusto nilang maging hobby yung pagtakbo. Running, isa sa pinakamurang sport na meron tayo. Ano ba yung kahalagaan? Ano yung magiging benepisyo nito sa ating katawan? Siyempre sir, iniiwasan po kasi natin yung mga lifestyle-related na sakit, no? Kagaya ng hypertension, diabetes, yung pagtaas ng cholesterol sa katawan, no? Na maaaring magdulot ng sakit sa puso. So, isa po ang exercise o yung physical activity na makakatulong po para maiwasan yung mga sakit na ito. Ayun. Para talagang yung ating nakakatulong po ito sa pagbawas ng timbang, ng mga cholesterol na nandyan sa katawan natin. Mga na-stuck. Yes. Parang tinamakan tayo dun, ha? Oo. Okay. So, pinakamurang exercise, Doc, na meron tayo. Yes, sir. Oh. Actually, ito, sir, yung iba, hindi naman talaga nakiki-compete, no? Oo. Yung iba talagang kahit konting lakad or takbo, pwede na pong sumali dito. Pwede nga pong nagkukwentuhan lang kayo habang tumatakbo. Pwede naman po. Pwede. Ilan ba Pwede tayo po. dito? Kaya it's open to all, hindi lang po sa mga professional runners. Sige, pilitin ng DXM mo yung team makapag-submit ng entry niya. Kahit na hindi tatakbo, kahit na lakad lang. Importante makarating sa finish line. Okay. Para po doon sa mga kababayan natin, ma'am, Straight to the point. na nakikinig ngayong araw, ano po yung gusto nyong sabihin po sa kanila? Sa mga viewers natin, ano po yung mensaheng gusto nyong iparating sa kanila? Imbitasyon, Yes po. Doc. So, ito pong project ng PCS Central Mindanao. Ang proceeds po kasi nito, sir, mapupunta po sa mga naging biktima ng recent Mindanao earthquake, no? At syempre, tutulong din po ito sa mga indigent surgical patients ng CRMC. Kaya, it's running for a cause. Kaya sana po marami pong makilahok dito. Anyway, it's still 2 to 3 weeks from now. So, may panahon pa para mag-register. Ayun. Okay, huwag kalimutan mga kasama, ha? Again yung title, Doc. Running Stitch. Running Stitch. Straight. Night Fun Run 2026. Bakit daw Fun Run? Bakit hindi kayo nag-sponsor ng sikat ngayon, yung Pickleball, Doc? Bakit? Kasi sir, isa po ito sa mga gustong, may mga nagtatanong kung kailan ho kasi uulit yung Night Fun Run. Kasi yung last year po, it was also a Night Fun Run, yung Earth Hour Run for Ramadan. So, ginawa namin to, sir, parang spin-off from that. And syempre, since sikat nga po ang pickleball, pwede naman po silang mag-pickleball after nila tumakbo. Tama. So, parang warm-up nila to before going to their pickleball courts. So, at saka para may variety din po ang exercise natin, sir. So, correct. Yun po. Ayun. At yung running, dahil lahat pwedeng mag-join. Mas marami pong makakasama, makikilahok po. Dahil kung pickleball doon, maghanap ka pa nung anong tawag doon, racket. Straight. Doc, salamat ng marami, ha, Maraming sa salamat po. pagbisita at dito po sa paghatid ng magandang balita. Hingi kami ng soft copy siguro na pwedeng magamit namin, mapost na sa social media. Okay, Doc, thank you very much for your time. Thank you, sir, for the invitation. Good luck po sa activity camps sa August 11, mga kasama. Straight. Thank you very much po. Mga kasama niyo pong napakinggan, napanood natin si Dr. Siti Anisa Camille Maglangit, Medical Specialist 3, Head Specialty Centers ng CRMC. Straight. May kinalaman ho sa kanilang activity Running Stitch Night Fun Run 2026 ngayon pong August 11. Straight. Doc, salamat po ng marami. Oras mga kasama, 6:50 ng morning. RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ahoy!
Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong guguan na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:52 na po ng umaga. RMN. Tagap tayo ng reports mula sa ating mga Radyoman reporters, mga kasama, seremonyal ng pagkakaloob ng subsidio para sa college students sa Cotabato City. Isinagawa kahapon sa detalye ng balita Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Malaking ginhawa sa mga pamilya ng college students sa Cotabato City ang ipinagkaloob na pinansyal na subsidiya ng pamahalaang lungsod sa isinagawang ceremonial turnover kahapon sa Palasyo ng Masa. Maiibsan nito ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya at mabibigyan ng mas malaking pagkakataon ang mga kabataan na maipagpatuloy at makumpleto ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Mayor Bruce Matabanaw, sa idinaos na ceremonial turnover, tumanggap ng stipend ang nasa 133 scholar ng city government, kasabay ng pagtanggap din ng education assistance ng iba pang college students ng lungsod. Nandito tayo lahat to award our subsidy for college students and the awarding of stipend or financial reward for our Cotabato City scholars who are part of the Dean's List in the past semester, 133. And I am very happy to announce to you that just like so many things that we have been doing under the administrasyon para sa lahat, this is also the first time that the city government is awarding more or less 50 million pesos to our colleges and universities in Cotabato City. Nauna nang nilinaw ni Mayor Matabalaw na hindi magkakapareho ang halaga ng educational subsidy na matatanggap ng bawat college student dahil nakabata ito sa bilang ng units na kanilang kinukuha sa kasalukuyang semestre. Isinasaalang-alang ng pamahalaang lungsod ang aktual na academic load ng bawat benepisyaryo upang matiyak ang patas at naaangkop na pamamahagi ng education assistance. Kasama mo sa DXMY RMN Cotabato, Radio Monday, si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod. Samantala mga kasama, bayan naman ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, nangungula sa pinaka-apektado ng bagyo sa BARM. Sa detalye ng balita Radyoman Julie Mapalaw. DXMY. RMN Report.
Nangunguna ang pagalungan sa Maguindanao del Sur sa may pinakamatas na bilang ng mga pamilyang naapektuhan dahil sa Bagyong Inday na umabot sa 7,887 ayon kay Bangsamoro Ready Acting Head at Director Muhammad Farzi Abutazil. Kabilang din sa mga lugar na dumanas ng malaking pinsala ang Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte kung saan naapektuhan naman o maging ang Municipal Hall at iba pang pasilidad sa lokal na pamahalaan. Nilino naman ni Abutazil na patuloy ang ginagawang validation ng mga datos kaya maaari pang magbago ang kabuang bilang ng mga naapektuhan at halaga ng pinsala lalo na sa mga infrastruktura at iba pang ari-arian. Hindi rin anya makumpirma ang mga ulat ng pagguho ng lupa dahil sa nagpapatuloy pa ang clearing operations. Samantala, sinabi naman ng BARM Ready na patuloy ang koordinasyon nito sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Ministry of Public Works o MPW-BARM at mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga infrastrukturang napinsala ng pananalasa ng nasabing bagyo. Base sa data, sir, is Maguindanao del Sur, Pagalungan. Sila po talaga ang pinaka-deeply affected dahil meron silang 787 affected families. 7,877 affected families. Yung nangyari naman sa Maguindanao del Norte, sa Northern Kabuntalan, based on monetary value siguro, affected din talaga sila dahil nga pati yung mismong municipal hall, lubog, hindi rin nila nasalba yung other equipments nila. Kung itatabulate natin yan, baka darating yung panahon na mas malaki talaga damage in Northern Kabuntalan. We're just considering sa greatly affected yung families. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karimen. Maraming salamat, Radyoman Jules. Samantala, 6 of 1st Brigade na kasamsam ng mga baril at mga pampasabog dyan sa may MDS. Detalye na balita, Radyoman Maestro Rahib Bansao. DXMY Tatak RMN Report. Nakasamsam ang tropa ng 6 of 1st Infantry Brigade katuwang ang 34th Infantry Battalion ng 5 matataas na kalibre ng baril at mga magasin, bala at improvised explosive devices sa isinagawang decisive military operation sa barangay Tucanalipaw sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao del Sur kahapon. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang sibilyan tungkol sa pinagtataguan ng mga Pananaklan Group, isang lawless armed group na inuugnay sa Dawla Islamia Hassan Group. Ayon kay Brigadier General Cato, malaking dagok ang kakayahan ng mga armadong grupo ang pagkakarecover ng mga armas at pampasabog at magpapatuloy ang operasyon upang matiyak ang kapayapaan at seguridad lalo na sa nalalapit na halalan. Kaun nito ay pinuri ni Major General Jose Vladimir Cagara ang mga sundalo ng 6 of 1st Brigade at iginita ipagpatuloy ng militar ang intelligence driven operation laban sa mga banta sa seguridad sa rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahib Bansao, Tatak Armen. Nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro, sa balitang yan. Straight to the point. Ano na? Pahabol yung mga pagbalo dyan. Bago na paalam. Straight to the point. Good morning kay Randy Santisas, kay Juvie Oberio Maliga, kay Miss Bundko, morning. General Singkuya, si Panalangin Esbing, at nang iba pa, good morning po. Oo, may pasok ba? May pasok po. May pasok tayo. Pasok. Sabato City. Kita kasi nila siguro kasamang Sir Erwin. May pasok. Indian sa labas. Daming mga tao na. Marami na? Marami na. Nakapila. Kasi excited yung nandyan sa labas kasamang Sir Erwin na salubungin nila ang Pangulong BBM. Kaya nandyan sila sa labas. Sige. Gustong-gusto na nilang mayakap si BBM. Bueno, paalam na po kami mga kasama. Today is Wednesday, 22 sa buwan ng Hulyo 2026. Abangan nyo mga balitang pambansa mula sa DCXL Armen Manila. Resulta ng pangilang araw kahapon? 8th day. Day 8 ng impeachment trial. Na kung saan naging witness si NBI Chief Director Attorney Melvin Matipag. Yun. Sa po mga parties natin sa Master Control, Chief Alvin Castilleon, sa Digital One, Gino Ricardo Eric Madamba Jr., at Coordinator Radyoman Maestro Rahib Bansao. Kami nyo nakasama, Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.